Oo, ang dami. So paano mo ano mo In-handle. Handle it. Kaya yung iniisip na you can't please everybody. Yun lang talaga. Mabuti man yung ginagawa mo, masama ang ginagawa mo, lahat hindi mo ma-please ang lahat ng tao. So, expect the unexpected. Expect the expected na lang. Kasi alam mo, expected na yan eh. Naibabash ka talaga. May magbabash, may inis sa'yo. Kahit maganda yung ginagawa mo. Totoo. May inis sa'yo. Totoo. Hanapan ka talaga nito. Putas. Mali. So, yun ang iniisip ko na ang hindi ko lahat sila mapapasaya. Hindi ko lahat sila hindi lang ako magugustuhan lahat. But, ang importante, sa sarili ko, masaya ako sa ginagawa At saka maganda yung At the same ginagawa time, mo. maganda yung ginagawa ko. At natutuwa, sa tingin ko, natutuwa ang Diyos para sa ginagawa. Good morning po sa inyo lahat mga kabayan. At kami po ay pupunta muna kami sa downtown ng Cebu City. Davao City. Pupunta po kaming apat. Si PB Unjay, Rain Vlogs, Madam Yula at ako. At sila Sir Paul po. At si Ralph, si Peter Paul. Magkasama po sila. Bali, kukunin nila sa isa. Ngayon po kasi lalabas yun sa doon. So ngayon po ay kami muna po ay pupunta doon sa downtown ng Davao City dahil hindi pa kami nakakapasyal doon. Papasyal po kami ni Madam Yula. Kasama ko po yung PB Team Luzon. Kasama kami. Mayroon pong bulaklak dito sa PB House. Nakakain po ang buto nito. Ano? Ano ang bulaklak nito, Lo? Sunflower. Yan o. Di ba ito yung ang buto nito nakakain, ano? Oh, yung buto nito. Nakakain. Sunflower seed, mga ganun. Oo. Pero maliliit ito eh. Maliliit. Parang native sunflower. Ha? Sunflower. Native. Ito yung buto oh. Ito ba yan ba yung kinakain o iba? Ibang variety siya? Ganito rin yan, kaya lang yung malalaki talaga. Malalaki. Yung sobrang malalaki. May sunflower po natanim dito. Ayusin natin to at... Pinakialaman yung ano. Okay. Kaya pa nilagay doon kasi na ano, nabagsak na siya. Balik natin. Kasi pag ginanyan po natin ay ganyan na po siya. Mababali. Okay. Dapat bintalian mo dito, Bino? Tara guys! Talian? Oo. Yan. Para, yan. Sira kasi Tara! Sayang naman, ang ganda niya. Iwanan nyo na ito, madam. Tara na! Iwanan na si Madam Yula. Na? Yan. Ito muna kami sa Davao. Bye! Downtown. As ang magdadrive po sa amin ay si Rain Vlogs. Na-adjust? Papunta dun? Patakbo po yan. Yung isa. Pataas? May ganun yan eh. Dalawa lang ba switch niya? Pinakababa niya 120. Wala. Automatic yan. Wait lang. Ito daw. Ayan po aming prinsesa Doon pa man ay prinsesa namin yan. Grabe, napakaganda niyan, Madam Yula. Ang madamdaming lakwachira, Madam Yula. Wala pala tayo dito internet. Wala. Matama na mo yung daan. Yun lang, baka hindi alam ang daan. Ano mo yung daan, madam? Sige, labas mo tayo ng highway. Ito naman, okay naman. Let's go. Doon lang tayo sa highway para may biglan. Hindi ko alam kung sikot-sikot dito. Hindi ko pala pagkabisado daan dito ba? Ako alam ko. May way siya. Yung pag ito, pakaliwa, hindi ko alam. Pag labas natin kakanan tayo. Hindi, paglabas dito, yung papuntang ano. Pwede naman tayo kumaliwa, kaya ay... Hindi ko alam, hindi ko kabisado yung kaliwa. Sa kanan na lang tayo. Buti marunong pa mag-drive tong aming... Dito, nagdadrive din ako paminsan-minsan doon. Pero pag driver ka naman... Hindi ka na makalimot. Isang hawak mo lang ulit, babalik ulit yung mga alaala. Alaala. Ang alaala mo'y nagbabalik
Alaala mo. At hinihiling ko hanggang ngayon ika'y Sinigiling na hihila na naman sa amoy. Samoy. Lang ni Madam, grabe ka naman. Kaliligo lang ni Madam. Hindi sa amoy yung sakyan. Sasakyan. Ano yan? Ganon. Wala sa bundok ng ganito. Sasayo. Ay, Master, di ba bibili ka ng kotse? Parang yan, di ba Walang amoy. odorless? Odo. Yun sa mapabang mo kasi. Hinihiling ko. Ihinto mo nga dito, tol. Sige pa, ba't ba? Yan. Pero pag yung sasakyan ng walang mo, hindi man ako nalilo. Bahala sa buhay mo. Mamaya magdadalaw. Ay, putol na pala yan. Pinutol pala nila. Hindi mo nang hinawi. Hindi hinawi. Si Hawi sa dito. Multitasking yan. Iron Man. Si Iron Man. Multitasking talaga yan, no? Wala daw. Driving while welding. Wala daw tiwala si Madam Yula kay Response Drive dahil nakapang-wielding. Tapos sa susunod na kanto. Mag-wielding daw kasi insurance. Pagkatapos kumaliwa. Kasi naka-shade siya yung shade siya pang welding. Pero alam niyo ba, si Madam Yula may trauma na yan. Sa left. May trauma na yan si Madam Yula. O pag serious ang mag-drive. Natumbayan sila sa motor. Oh, di ba may alaala kayong hindi? Hindi na malimot-limutan. Hindi maalala. Yun yung talagang hindi ko nakalimutan. Ano tol yung sigaw ni Madam Zayan? Sigaw sa'yo. Tol, sabi sa'yo. Paano doon? Sabi ko sa'yo, dahan-dahan. Tapos ang dami nakatingin sa amin. Alam mo yung mas masakit pa yung hiya kaysa dun sa ano. Sa tumba namin. Hindi naman kami napunuan. Oo. Kasi mabagal ang takbo namin, mga 40. Oo, mabagal naman pala mo to. Ay, Yung nag-sway yung ano, yung Gulong. gulo. Kasi talagang pinilit niya kasi talagang itawid yung motor kahit alam niya bumabaha. Malakas kasi yung ulan noon. At least, lesson learned. Pinilit niya kasi nagmamadali siyang umuwi no. Lesson learned na hindi 40 yung speed, dapat 60. Uy, grabe. Kasi kung 60 hindi ka Yung gulong niya, bulong. Oo. Talagang putik tol yung dinaanan. Di banlek. Gulong, gulong niya, Yun na bilog. nga, hindi ka kayo tutumba dun eh. Tsaka yung gulong niya, bilog, hindi yung pang ano. Banlek yun, banlek. Yung galing sa bahaba. Yung gulong niya, bilog pa. Hindi, walang kapit-kapit. Walang kape o gupitan. Yung bang gulong. Oblong? O, takong mo naman. Hindi yung hindi square yung ilalim. Ay, yung ilalim hindi palapad. Pagka siguro gagata talaga yun. Gagano ka. Hindi, mga ganun pagsunod. Anong klaseng pagkatumbay niyo, madam? Yung pa-slide? Hindi kasi kakatan ako. Wala Korean novela na. Nadagdagan tuloy yung ano ko. Yung Yung Dami sa sugatan sugat. ka nan? Oo, sugatan ako. Matagal pa naman gumaling yung sugat, madam. Na ano, tumagos Buto? sa ano, sa pantalon. Ano sa buto? Pero alam mo, yung time na nag-slide kami, hindi ko pa naramdaman yung sakit nun. Pag-uwi namin, Ay, pinukasan din. Manit pa yun. Bugbog kasi. Yung adrenaline rush ano. So, yung bugbog kasi talagang ano Tapos pagtayo namin, ang daming tao nakatingin sa amin. Andun yung mga marites, nakatingin. Nakatingin sa inyo. Buto hindi kayo nakilala. Hindi, naka-helmet kami. Helmet kami dalawa. Saka hindi pa ganun kasikat dati. Hindi mo nakakilala dun sa balay, marami nakakilala. Oo, marami. Yun, Naka-helmet naman kami. Ayun lang, si Madam kahit saan mo pupuntahin, sikat eh. Naka-helmet kami. Kilala. Kasi dati, nakamotor lang kami nung kauna-una ang pumunta dito Binabiyahe namin si... yan ni Ren Vlog. Oo. Mula Manila hanggang Kalatagan. Oo, Motor lang kami. motor sila. Mula pa talaga Metro Manila. Kaya ang ginagawa nila sa isang araw, nakailang content kami. Oo, Wala para kang sinasayang ng oras. walang sinasayang na oras. Kasi layo talaga binabiyahe. Tapos nakamotor lang sila. Experience namin yung ngayon. So, alam mo yung vlogging na talaga nag-start sa mababa. So, start sa Oo. hanggang saan. Ang dami mo matutunan. Ang dami matutunan. Left or right? Right. Right ka na lang kasi left, di ko masyado kabisado. Dami kang... At least, nung tayo sa Batangas, no, dami experience na agad, no? Doon naman talaga din ako nahasa sa Batangas. Oo. Highway. Sa vlogging, doon ako nahasa sa Batangas na Batangas. mag-interview. Oo, doon nag-start. Paano maghanap ng content, paano magtanong sa mga... Though may idea na ako kasi pinag-aralan ko yun ng college ako. Pero doon ko talaga siya na But Madam, what inspires you to become a charity vlogger? Pugong Oo, Bebero himself. So, malakas yung talagang Siya talaga, influence niya sa'yo. ano niya ako, parang tawag niyan,
motivate. Parang Challenge. ka ng... Ano ba yan? Tao ba to? Bagay? Tao ba bagay? Ano? Tapos yan, yung Madam Yula? Ano ba? contagious ba? Hinawaan niya ako. Hinawaan niya ako ng kanyang kabaitan, ng kanyang kanyang charity heart. Jeans. Okay. So, Yung- ano yung mga struggles? Siyempre may mga struggles din Ayan, problems yung pagiging charity content creator. So, Yes. ano yung mga challenges and problems? Unang-una sa na, like, hindi pa ako tapos magtanong. Sige. ako yung host sa show mo to. Ah, Ako sure, yung show host. ko to. Camera mo yan. Ah. Ano yan, Toots TV? Tots. Hindi yan si Tots. Hindi ako si Tots. Naiiwan, kasama ni Chris na si Tots. Ay! Kagat na. Parang nakabang building sila. O yan, so ano nga yung mga, siyempre, no, hindi naman lahat perfecto. So may mga challenges, problems, hardships sa pinagdadaanan ng isang charity content creator. So ano yun, yung mga challenges na napagdaanan mo na? Unang-una, first na challenge talaga is financial. Oh, Kasi din hindi talaga. sa charity is hindi mo naman pwedeng mag-charity na wala kang ibibigay. Sa tinutulungan. Totoo yun. So, kailangan yun first yun talaga kasi lalo na pag wala ka pang sponsor, wala ka pang tumutulong sa'yo na kaagapay mo sa charity. So yun, una, financial. Pangalawa is siyempre kailangan mo ng sasakyan o transportation kasi kailangan, hindi ka naman pwede naman tumulong sa kapitbahay pero sa charity vlog, kailangan Mas sunurin mo malawak. yung maliblib na lugar. kailangan Hindi mas naabot ng malawak. hindi naabot ng tulong. Kumbaga yung mga remote area. Yes, correct. Exactly. And then, third, ay yung syempre, kailangan mo i-prepare mo rin sarili mo emotionally, spiritually. Kasi hindi ka pwedeng tumulong na dahil lang gusto mo lang mag-vlog. For the sake of vlogging. Kailangan prepared ka. Pero Yeah. totoo yung puso mo sa pagtulong. Sa ralangan. Sa akin, ayun yung smites na yan. So, sa mga experience mo ng mga hardships na yan, trials and everything, paano mo siya na paglabanan? Siyempre, unang-una sa tulong ng makeup art kasi siya naman talaga nag-motivate sa akin. Kasi hindi ka pwedeng nag-charity ka pero walang basbas ng Diyos. Diba? So, kasi yung from, merong may divine intervention. Parang gano'n. So, the second time, si Paul, kasi sa number one, pangalawa, talaga siyang isa sa mga pinaka, root ko, siyang mentor ko Sa alam mo, si Pugong Biyero talaga savior namin lahat. Yes, totoo. Lahat. So, walang Madam Yula, walang Rand Vlogs, walang PBNJ, walang Mastering Ring, kung walang Walang PBT. Walang PBT. So, we should acknowledge that sa ating mga as a team, hindi natin makalimutan yan. So, madam, di ba, syempre, hindi lang naman to sa mga charity vloggers, no? Lahat ng mga content creators, kahit Yes. yung mga artista, di ba, nakaka-experience ng mga pambabash. Yes. Oo, ang dami. So, paano mo, paano mo Ina-handle. handle it? Kaya yung iniisip na you can't please everybody. Yun lang talaga. Mabuti man yung ginagawa mo, masama ang ginagawa mo, lahat, hindi mo ma-please ang lahat ng tao. So, expect the unexpected. Expect the expected na lang. Kasi alam mo, expected na yan Ibabash ka din. na ibabash ka talaga. May magbabash, may inis sa'yo. Kahit maganda yung ginagawa mo sa kapwa mo, totoo yun. may inis sa'yo. Totoo. Hanapan ka talaga nito. Butas, mali. So, yun ang iniisip ko na hindi ko lahat sila mapapasaya. Hindi ko lahat sila hindi lang ako magugustuhan lahat. But, ang importante, sa sarili ko, masaya ako sa ginagawa At saka ko. maganda yung At the same ginagawa time, mo. maganda yung ginagawa ko. At matutuwa sa tingin ko, natutuwa ang Diyos para sa ginagawa. Sa ginagawa. Yun lang naman importante. So ngayon, madam, kamusta yung puso mo sa pag-vlog? Always happy, though may hurt sometimes kasi may mga natutulungan ka na hindi mo ma-expect na ganun. Hindi na pala perfect. Kasi akala nila yung mga vlogger na yun, pero lang ang habol. Income lang yun, revenue lang. No. Once na yung magtutulungan, na-attach tayo sa mga tutulungan natin. Tulad Kaya ng nga, katulad ng sabi ni madam kanina, kailangan handa ka emotionally, spiritually. spiritually. So, minsan naiinis ka, pero kailangan mo lagi mong isipin yung normal na naman tayong mainis tayo sa ating mga beneficiaries Beneficiary, na
na nagkakamali, ganun naman lang yun. Pero, importante dyan, you should know how to handle them. Kasi, minsan, pag nagpapadala ka sa emosyon mo, minsan, nasisira na yung, yung mission mo, yung goal mo as a charity. So, kailangan andun pa rin yung puso mo, kailangan understanding. Pero, yun nga, nakakatulong din yung mga kasamahan mo sa PBT. Lalo lang si Sir Paul. Kasi, pag may problema ako sa mga ganyan, kinakonsult ko kay Paul. So, para siya, kasi alam niya yung paano i-handle niya yung ganyan. Kasi si Madam Yula, may mga hawak din siyang mga tinutulungan. Scholars. Siya. And maano ko lang yung sinabi ni Madam Yula na yung iba diba sinasabi ang habol ng pera. Di po sa totoo lang, napakalaki ambag ng mga charity vloggers at content creators para matulungan yung mga kababayan natin na nangangailangan. Alam niyo, may isang kinento nga sa amin si Mastering Ring na yung tinulungan niya, ang ganda na ng buhay. Oo, totoo. Di ba? Oo, Na totoo. dinala na sa Canada. Oo, yun. Wala, ganda na ng buhay ng bata. Oo. Imagine, kung hindi siya na-vlog, Oo, wala. saan ka na yung bata na yun? Oo. Kumbaga, Yun yung graduate. Oo, hindi. diba? Maliit pa, Hindi, maliit. ikaw pa yung bata, diba? Bata. Kumbaga, isa sa mga may tutulong talaga natin is makahanap pa tayo. Kasi kung kami-kami lang po, Oo. hindi rin naman kayang tulungan. Oo, tama. Diba yung mga kababayan natin. So, kaya kaya napakalaking bagay ng mga ginagawa ng mga lahat ng mga charity vloggers. And of course, sa atin din mga benefactors, Ay, yung mga syempre, sponsors. Ang laking tulong talaga ng mga sponsors sa atin, especially sa charity. Oo. Kasi kung tayo-tayo lang, sarili lang natin, Oo. hindi natin kayang i-reach yung ganun ka-liblib tulad na ginagawa ni Sir Paul, na ganun kalayo na Grabe. liblib. Grabe talaga. Nagpapabahay siya, na ganun kadaming bahay, no? So, Grabe. ang laking tulong yung mga sponsors to. And syempre, sa inyo mga viewers. Of course, Kasi viewers and subscribers. kung wala pong manonood sa amin, wala. Wala din. Diba? So, kasi may nagko-comment, pasensya na kayo, wala kami may tulong. No, napakalaki po ng Panonood nyo bagay. pala. Panonood din nyo. Hindi nyo pag-skip ng ads. Pag-share nyo yun, hindi nyo pag-skip ng ads. Pag-share nyo ng mga videos namin para mas marami pang Makapanood. At alam nyo po, kapag maraming nanonood, mas nabibigyan natin ng, kumbaga, di ba sa mga vlog ng mga content creators, hindi lang naman tayo tumutulong eh. Nagbibigay din tayo ng aral dun sa mga Oo, nanonood. yes, tama. Kumbaga, halimbawa, ito pala yung buhay nila, yeah. tradition na meron sila. Amen, Father. Di ba? Kaya naman magsitayo-tayo para sa Okay. kasilangan ng bayan. Got number. Kaya sa amin as charity vlogger, malaking bagay yun ang tulong natin mga viewers and subscribers sa kanilang panonood. At the same time, sa hindi pa po nakapag-subscribe Yes. sa ating mga channel, please subscribe our channel. Kasi iba nanonood lang po hindi nakapag-subscribe. Oo. Pero hindi iba kasi hindi talaga sila nakakapag-subscribe pag walang email, no? Yes. So okay lang din yun kasi hindi naman kailangan din. Basta pamanood lang kayo sa aming mga channel, okay lang din. Thank you, and please subscribe our YouTube channel, Madam Yula, At kay PBOJ. PBOJ. The Truan Vlogs. Truan Siyempre Vlogs. sa akin. Kasi At syempre kay Master Ring. dahil ano ko to eh. Show ko to eh. Sa kanya to. Sa Sa show niya to. talk show. Siya yung show niya to, hindi siya hindi siya ang interview. Pero may ng show na siya naka-camera. Thank you po sa inyo. At panoorin niyo po yung mga videos namin. Kung mapanood niyo yung mga videos ni Master Ring, ang gaganda rin ng content. Yes, Yung mga opo. previous na nakakatulungan. Tulungan. At siyempre po kay Ren, si Ren Vlog. Panoorin niyo po. Pero natutuwa ako ha. Kasi nare-reminisce natin na ibabalik yung magkasama tayo sa Batangas. Oo. No? Kasi especially sa akin na matagal ko kayong na-miss talaga, si Ring Ring tsaka si Renz at si Oloy J. Nandun tayo sa Manila kasi matagal ako sa Davao. So, Nauna po kasi si... Matagal kami iniwan na hindi nagkita 2 years. Lagi ka na pinagbago ni Wada? Oo. Dati maliit pa yan eh. Ngayon, laki-laki na. Pero hindi naman nagbabago. Ganun pa hindi rin. naman totoo. Hindi dapat tayo magbabago. Magbabago tayo sa mas mabuti. Kung ano ko yung No way na kung, magbabago. kung ano namin nakilala si Madam Yula noon, hanggang ngayon ganun pa rin siya. Kung magbabago man tayo for the better. Yes. So yun po, nagkita-kita na kami dito sa SM Davao. Sila po kasi ay galing kay Aisa. Ayun nga ano, yan po si Aisa. Pinuntahan po nila si Aisa. So 2 weeks pa daw bago makalabas.
Nalabas na po siya isa. Pinuntahan po nila. Kami naman po ay mamasyal po dito sa SM City, Davao. Ayan.